Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ng inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kung siya ang humatol ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw.
At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang ebanghelyo para sa Lunes na ito ng unang linggo ng 40 paghahanda para sa pagpapakasakit ng ating Panginoon. Monday of the first week of Lent. At dahil pumasok na po tayo sa kapanahunan ng Kwaresma, pinapaalala po sa atin ng Inang Simbahan na meron po tayong pangkaraniwang mga ginagawa sa panahon ng Kwaresma. Ang una po dyan ay ang pagdarasal at ang ating pagninilay, kasama ang ating pagninilay sa mga salita ng Diyos upang tayo ay mapalapit sa ating pakikitungo sa Diyos. At ang pangalawa po, maliban sa pagdarasal, ay ang paggawa ng pag-aayuno, fasting and abstinence, at kasama na rin po doon ang pagtalikod sa ating mga kasalanan, ang pagpunta sa kumpisalan. At ang pangatlo po ay yung tinatawag na almsgiving o paggawa ng kabutihan para sa kapwa, pagbibigay ng abuloy para doon sa mga nangangailangan. So tatlo po yun, prayer, fasting, and almsgiving. At sa ating ebanghelyo ngayon ay binibigyang liwanag o diin ang tungkol sa pakikipagkapwa-tao, ang kabutihan na ating maibibigay, lalong-lalo na doon sa pinakaaba na nangangailangan na ating mga kapatid kay Kristo. At dito po, ginamit ng Panginoon ang pangitain ng huling paghuhukom, the last judgment, kung saan ang Panginoon ay nakaupo sa kanyang trono at huhusgahan ang lahat ng tao. Gagantimpalaan ang mga gumagawa ng mabuti at gagantihan naman ang mga nagkukulang o gumagawa ng masama. At dito po mga kapatid ay nabibigyang diin na meron nga pong huling paghuhukom. Huwag po natin kakalimutan yon na ang anumang ating pamumuhay dito sa lupa ay isang paghahanda ng araw na iyon o pagkakataon na iyon kung saan haharap tayo sa ating Diyos at tayo ay ititimbang kung tayo nga man po ay sumunod sa mga panuntunan at utos ng ating Panginoong Jesucristo, kung tayo nga po ay nabuhay na tapat sa ating pagkakristyano. Kaya't itong panahon ng Kwaresma, isang magandang pagkakataon na tayo'y napapaalalahanan na tayo po'y mag-iingat sa ating pamumuhay. Ituwid po natin ang ating daan nang sa ganon, balang araw kapag tayo'y humarap sa Panginoon ay tayo'y mahuhusgahan at makikitang naging tapat sa Kanya. Doon po sa paghusga na yan, makikita natin yung tinatawag na dichotomy. Laging may dalawang mukha ang salapi, di po ba? There are always two faces of the coin, of the same coin. Yung mabuti at yung masama, yung kanan at yung kaliwa, yung liwanag at yung dilim, yung langit o ang impyerno. So, dito po sa dalawa na to, the choice is ours. Ano po ba ang pipiliin natin? Saang panig po ba tayo? Sa kanan ng mga tupa, kung saan sila ay nahusgahang gumawa ng mabuti o kasama ng mga kambing na mahuhusgahang hindi gumawa ng kabutihan sa kanilang kapwa. Atin po ang choice, di po ba? Kaya nga po dito, kung gagawin natin yon, ang pangalawang punto naman po doon, ano ang criteria para tayo ay mapasama dito sa kanan sa mga ililigtas at papasok sa kalangitan? Ay isa lamang po ang halimbawang ibinigay ng ating Panginoon, at yan ay ang pagmamahal sa kapwa. Sabi nga po ng Panginoon ay, kung anuman ang ginawa mo sa pinakaaba na aking kapatid, ay ginawa mo na rin sa akin. What you do to the least of my brothers and sisters, you do to me.
At dito po mga kapatid, ang sabi nga nila ay sa huling panahon o huling saglit ng ating buhay, tayo'y huhusgahan lamang sa ating pag-ibig, sa ating pagmamahal sa kapwa. At yun po ay dapat pinapraktis na natin ngayon. Hindi lang naman po yun sa isang araw o isang pagkakataon o hindi lang sa panahon ng Kwaresma. Ito po ay araw-araw, bawat linggo, buwan at taon ay tayo maging mapagmahal, mapagbigay, maging magbuting kapwa-tao sa ating mga kapatid, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan. Kasi pwede naman po nating sabihin, makakagawa naman ako ng mabuti para doon sa mabubuti sa akin. Pwede naman ako magbigay doon sa makapagbabayad sa akin. Pero sabi ng Panginoon, gagawin mo yan sa pinakaaba, yung walang kakayanan, yung pinakamahirap. Bakit po? Dahil hindi nila magagantihan yung ating kabutihan. Bagkus, ang Diyos mismo ang magbibigay ng gantimpala sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At dito rin po mga kapatid, makikita natin na si Jesus ay pinakita ang kanyang sarili na nakikiisa sa mga mahihirap, mga aba, yung mga walang kakayanan. Sapagkat ang Diyos sa kanyang kapangyarihan na may likha ng lahat, ngunit ang kanyang pagmamahal ay ganun din para sa pinakamaliit na kanyang nilalang. Nawa mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng pagdiriwang ng Kwaresma ay mas mapaigting pa natin ang ating pagsunod kay Kristo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at pagbibigay sa kapwa. Amen.